Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Muli ang inyong lingkod, Brother po dito Jose, Pastor po is Jesus Christ Baptist Church. And welcome po sa ating time in the Word. Tunay tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang biyaya, pag-iingat, at patuloy na pagkilos, pagprotekta, patuloy na pag-ubog sa atin sa wangis ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo nagagalak sa katotohanan na ang ating Diyos na soberano ang may hawak ng lahat ng bagay, kung kaya tayo ay may pag-asa na anuman ang nangyayari sa ating kapaligiran. And that very, very sweet verse na madalas quote, madalas na sandalan at tungtungan, maraming mga mananampalataya, maraming nangyayari sa paligid na lalo na hindi natin maunawaan. We know that all things work together for good to them that love God, to them who are the its purpose. Romans 8:28. At as we have said, at nanatiling totoo, it will only make sense that all things will work together for good. Lahat ay mangyayari sa ikabubuti kung lahat ay hawak ng soberanong kamay ng Panginoon. And that is very implicit sa verse. So we can rest and take cover, tumingin at sumandal, tumiwala sa katotohanan ng pagiging soberano ng ating Panginoon. Well, bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi, ilan ho muna mga announcements and prayer requests, or ilan ho muna mga announcements and reminders, I should say, para ho sa ating mga kapatira di sa JCBC. Una ho, ang ating mga gawain ay sa new normal, that is Wednesday and Friday meron tayong time in the Word, and then Friday evening meron tayong online prayer meeting. At muli inaanyayahan at pinapaalalahanan na ang bawat mananampalataya ay dapat makisama sa mga gawain na gato as much as we are able. Sa providensya ng Panginoon, we are able to join, ay we must seek, humanap tayo ng paraan, magsumikap tayo na maging bahagi, maging sa mga gawain po ito. So, nawa, around 7:10, 7:15 p.m. ang ating online prayer meeting pag Friday evening po yan, pagkatapos ng time in the Word. Last Sunday po, hindi natuloy yung ating sandaling business meeting dito sa church because karamihan ho ng mga kapatiran na concern ay wala. So, again, sa providensya ng Panginoon, ganun yung mga naging schedule. So, we decided to postpone it. Lord willing, this coming Sunday, again, it is with connection doon sa unang napag-meetingan 2 Sundays ago, June 6, if I remember correctly. At meron lang hong bagay na i-update dahil nung tayo ho ay nag-canvas. At ang yun ho, ang main concern is yung pagpapaunlad ng ating online ministry. Sa providensya ng Panginoon, itong pandemyang ito ay nagtulak sa atin na magsimula ng presence sa online, talagang magdaos ng mga gawain na naka-live stream and recorded ho ang lahat. And we would like, by the grace of God, to take it seriously. At sa biyaya ng Diyos, pinibigyan tayo ng mga kapatiran na may kakayahan. So, mag-i-invest ang church to improve, para mas mapaganda, mas mapainam. And I think, sa biyaya ng Diyos, as we can see it, ay ang online ministry ho natin is here to stay, even though mag-back to normal na. Tanawa ho ay pagpalain ng Diyos ang mga hakbang natin ito. And again, as we have said, by the grace of God, ay nagdala siya ng mga kapatiran dito sa ating church na more knowledgeable kaysa sa akin, lalo na patungkol sa mga digital techie na bagay. So tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos, and we really, really appreciate their input, their advices sa mga bagay po na ito. Patuloy natin ipag-pray ang ating mga kapatiran din na patuloy na hindi natin nakakasama sa mga pagtitipon. We have said, dinisenyo ng Diyos ang buhay Kristiyano na doon ang kahalagahan ng pagtitipon at hindi pwedeng walang epekto. Hindi pwedeng walang epekto ang napakatagal ng pagkapanahon na hindi nakakasama sa pagtitipon. So, pag-pray natin ang bawat isa. Pag-pray nyo ang inyong pastor, patuloy po ang wisdom sa mga bagay na sa ministry po natin. Pag-pray po nyo
patuloy tayong pagkalooban ng Panginoon ng mga makakatuwang sa ating gawain. And we would like to ask for your prayers para po sa aking asawa, Sister Jonah, na patuloy na nagiging maselan ang kanyang pagbubuntis. Ano po, as usap ko yung nakaraan ay pag kinumpara talaga, medyo mas mahirap yung kanyang pagbubuntis. Maselan nung una kay Timmy, medyo mas maselan pa ngayon at dagdag pa na meron kaming malikot na Timmy. So again, we praise and we thank God na pinagkatiwalaan kami na baby na sa pupunan. We covet your prayers para ho sa mas mainam na kalusugan ng aking pong mag-ina. So purihin ang Panginoon at salamat po sa mga patuloy na nalangin para sa amin. Pray din ho natin si Brother Dave Paule, Sister Hope Hermia. Pray ho natin ang ating tatlong mga kamanggagawa na sinusuportahan, si Missionary Cunard Aviva sa Thailand, si Brother Joel Cristobal sa Cainta, Rizal, and si Brother Lester John Abelia sa La Union. At alam mo natin at na-update ho tayo doon sa mga activities ho nila. Sa biyaya ng Diyos, was made aware na si Brother Cunard Aviva ay nagpaplano na mag-start ng panibagong church sa panibagong distrito within, if I remember correctly, within Bangkok. So may mga district sila. Sa district na kinalalagyan nila, nag-iisa lamang silang evangelical church with a district of 100,000 people. Can you imagine? Iisang evangelical church, that is a church that's preaching the gospel, sa isang distrito na 100,000 ang tao. Nagpaplano sila sa biyaya ng Diyos na magsimula ng isa pang church sa isa pang distrito na 120,000 ang tao. So, again, ngayong hamon niya sa atin nung nakaraang Sabado sa The Gathering Conference na kung sakaling may nagkukonsidera at nahandoon yung panawagan ng Panginoon sa mission, why not pray for Thailand? It may be na yun ang kalooban ng Diyos. So, let's be in prayer for them. Okay, so yun ho ang atin ho mga announcements, reminders, and prayer requests. By the way, belated happy birthday po kay Hashana Baron. Nung Monday ay nag-birthday po ang batang ito. So, purihin ang Panginoon. Again, kung meron hong may mga birthdays and anniversaries, alam niyo naman ho, isa ho ang medyo makakalimutin ng inyong pastor. So, pakipaalala ho sa akin at nais ho talaga nating batiin, nais ho talaga nating alalahanin ng mga kapatiran special na araw. So let us know beforehand para ho mabati natin sila. Kung may mga prayer requests, you can comment. You can also send me a direct message. Yun ho ay very much appreciated. Okay, tayo ho muna dumako sa dali ng panalangin bago ho tayo dumako sa ating pag-aaral po. Panalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay patuloy puri, nagpapasalamat at nagagalak sa iyo. Tunay. Bibilangin namin, susukatin namin isa-isa ang mga biyaya mo. Hindi kami matatapos sa pagpapasalamat. Hindi lamang mga biyayang material, hindi lamang mga biyayang pisikal, hindi lalo kahit ang mga spiritual na pagpapala mo sa amin kay Kristo Jesus. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Labis, sagana, hindi nagkukulang ng iyong biyaya. Salamat po, O Diyos, na ikaw nagsusustento, nag-iingat, nagpoprotekta sa iyong mga tupa. Ikaw ang aming mabuting pastor. Kaya kami man ay dumadaan sa mga problema, may hirap na kalagayan, sa libis ng lilim ng kamatayan. Hindi kami matatakot sapagkat kasama ka namin. Salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Lord, sa amin po mga kalagayan, iba't ibang mga sitwasyon, pangangailangan. Alam po namin na hindi lingid sa iyong kaisipan o sa kaalaman. Mga pangangailangan ng iyong mga anak, nawa sa iyong biyaya, kalooban. Pagkaloob mo ito. Tulungan mo kami na lalo pang magsumikap sa kabanalan ng Diyos. Tulungan mo kami na lalo maging masipag at seryoso sa pagpatay sa mga nakatahan pang kasalanan sa amin. Tuloy mo kaming bigyan ng uhaw sa iyo. Tuloy mo kaming bigyan ng pananabik sa iyong salita. Tuloy mo kaming bigyan ng lalo pang pagkatakot, pagmamahal sa iyo. At ngayon, O Diyos, sa aming pagdilangin din, aming
kalagayan sa aming bansa because of the pandemic. Nandun pa rin ang epekto sa mga pagtitipon ng mga iglesia. O Panginoon, kailangan po namin ang iyong pagkilos, ang iyong biyaya, ang iyong wisdom, ang iyong pag-ibig. Mahabag ka po, Panginoon, tulungan mo sa mga desisyon, sa mga patuloy na pamumuhay ng pananampalataya sa gitna ng napakakaibang sitwasyon na ito. Kaya din po, Panginoon, aming dinadalangin sa iyo ang aming mga manggagawa. Nandun din ang pagharap sa kakaibang sitwasyon na ito sa Dr. Joe Cristobal, sa Dr. Lester Abelia, sa Dr. Cunard Aviva. Lord, ang mga gawain yung pinagkatiwala sa kanila, tulungan mo po sila. Sila na patuloy ng tatapat sa biyaya mo. Planuhin ni Dr. Cunard na magsimula ng panibagong church sa isang distrito ng 120,000 tao na walang witness ng gospel. Lord, please bigyan mo sila ng wisdom, bigyan mo sila ng pangangailangan, guide mo sila, tulungan mo sila. Ito po, magbukas ng pintuan. Alam po namin, hindi posible sa iyo pagpalain ang gawain. Lord, sa aming pong pag-aaral ngayong gabi, tulungan mo naman kami. Tulungan po bilang tagapagturo, bakit sa makikinig, bigyan po mas na puso isip. Tuloy mo kaming bigyan ng pagnanasa pa, lalong tapang at sipag sa paghahayag ng Ebanghelyo. Walain pong pag-aaral namin ngayon. Ikaw lamang po patuloy na maitaas. Tulungan mo po bilang tagapagturo. Yan din po, O Diyos, sa aming hinihiling. Tawarin mo kami sa mga pagkakasala namin laban sa iyo. Kami tumitingin kay Kristo. Saan nasa Kanya ang aming kapatid. Salamat po. Salamat. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let me just switch to our slides. Ayan. So, evangelism or biblical evangelism, lesson number 26. At dumako ho tayo sa ating review. Medyo bibilisan natin para matapos natin yung pinaka-lesson natin ngayong gabi. Una, pinag-aralan natin yung New Testament mandates of evangelism. Pinaka-pamilyar sa atin is that the Great Commission, go and make disciples. That is the main command, make disciples. At implied doon yung evangelism. And then malinaw na sinabi ay baptism in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. And then yung discipleship, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. At ang comfort and courage ng mananampalataya so sa bandang huli ang sabi ni Jesus, and lo, I am with you always, even at the end of the world. Amen. The individual Christian, the Church of the Lord Jesus Christ, can confidently go forward and proclaim the gospel, knowing na kasama ang Panginoon. The triune God is with us as we proclaim the gospel. Number next, New Testament concept of evangelism. At dito natin nakuha yung ating pinaka-definition. Evangelism is the work of God in communicating the gospel message to men and women as sinners with a view of their conversion, the agency of the church. So nakita natin, hinimay-himay natin yung definition, and I hope we are convinced that it is truly a working biblical definition ng evangelism. So evangelism ay hindi pag-umbinsi sa isang tao na sumunod sa isang prayer. No. Evangelism ay hindi padamihan ng tao magtataas ng kamay. That is not evangelism. Evangelism is primarily the communication, clear communication ng gospel. At actually, yun yung ating babalikan at mas bibigyan pa ng punto sa ating mga lessons. Number next, overview of current evangelism. So, consider natin, binigyan natin ng konting pansin ang universalism, which biblically speaking will fall down flat. Walang anumang tatayuan na katotohanan ito. Then we looked at decisional regeneration or decisionism, na tila baga ang kapanganakang muli o ang kaligtasan ay nakatungtong sa desisyon ng tao. But we saw it through the Bible na not so. Ito ay nakatungtong sa desisyon ng Panginoon. Isa sa mga verse na madalas na ginagamit sa paghahayag ng Ebanghelyo ay ang John chapter 1 verse 12, which is ito ho ay pamilyar sa atin. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So yung pag-receive ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa isang panalangin, kung hindi to them that
believe on His name. When you believe on Christ, when you believe on the gospel, ibig sabihin nung tinanggap mo siya. At ang sabi ng verse 13, which were born, ito daw mga tumanggap kay Jesus, ito mga nanampalataya kay Jesus, sila daw ay ipinanganak, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. So malinaw doon, it's not based upon man's will, it is based upon God's will. Ang pinakapundasyon nito ay ang kalooban ng Diyos. And ang Diyos ang nagbubukas ng puso. Ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag. Ang Diyos ang nagdadala kay Kristo. Ang Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya, and these are all clear biblical truths. Consider din natin ang message ng evangelism. It is the person and work of our Lord Jesus Christ. And then, atin tinapos ang ating pag-aaral last time sa how do we do evangelism, and we took the objective approach. So para mapaalalahanan lang po tayo, what are our objectives? Objective number 1, to establish God's rightful claim. Ipakilala yung claim ng Panginoon. Sino ba ang Diyos? Doon ho sa conference last Saturday, isa ho sa mga magagandang bagay na binigyang diin is the good news is only good news if there's a bad news. Kung walang bad news, what's good with the good news? So the bad news is ang tao ay nagkasala. Well, ano man ngayon kung ang taong nagkasala? Well, dahil mayroong Diyos na banal. At yun yung ipapakilala sa tao. At kung walang Diyos na banal, ano ngayon kung ang tao ay gumagawa ng masama? Kung walang Diyos ng hustisya, ano ngayon kung ang tao ay gumagawa ng masama? So the very fact na merong Diyos na banal, na kung saan mananagot ang bawat tao may kasalanan, establish the claim of God, yung establish yung claim ng Panginoon, necessitates the gospel, the tanging tugon, tanging solusyon sa problema ng kasalanan ng tao laban sa Panginoon. Well, objective number 2, to expose the sinfulness of man. It comes in two ways. Una, ang pagiging guilty ng tao, and then pangalawa, ang kawalang magagawa ng tao para iligtas ang kanyang sarili. Objective number 3, to make clear God's provision of salvation in Christ Jesus. Gawing maliwanag yung provision ng Panginoon, ng Diyos ay gumawa ng kaparaanan para magligtas, at ito ay na kay Kristo Jesus kumpleto, walang Jesus plus. Kung naalala niyo sa Galatians, anytime na merong plus, nawawalan ng saysay si Kristo. At ganun kadelikado ang mga faith plus works ng mga supposed to be nagpapakilalang Christian churches. They lose Christ the moment they add something to Christ. And then, malinaw, walang salvation sa ganong kalagayan. Objective number 4, to explain God's terms in offering salvation in Christ. Ano ba yung term? Ano ba yung kaparaanan? Ano ba yung ano ba yung sinihingi ng Panginoon? At hindi tayo libre o hindi tayo malayang gumawa ng ating sariling kaparaanan. Basta ako, ito yung paraan. Kailangan natin magpasakop sa kaparaanan ng Diyos. And then panglima, ano man yung kaparaanan ng Diyos na yun, which is malinaw sa New Testament, repent and believe. Repent and believe. That's why sa Acts 20 verse 21, ang sabi ng salita ng Panginoon, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Yun yung pinapangaral sa Hudyo at sa Hentil. And sa soul winning, sa evangelism, pagkatapos natin ipresenta ang Diyos, ipakilala ang pagiging makasalanan, ipakita na mayroong kaligtasan kay Kristo Jesus lamang, at ito yung hinihingi ng Diyos, kailangang i-urge yung mga tao, pakiusapan, if we may use the word, itulak sila, hindi manipulahin, kung hindi idalhin sila sa isang lugar na makita nila kailangan nila na magbigay tugon sa tawag ng ebanghelyo na ito. Well, dun sa objective number 5, paano gagawin yun? Ano ba yung appropriate response? Admission ng pagiging makasalanan at kawalan ng magagawa, that it's guilty and unable to save himself. Pangalawa, appreciation of the freeness of the gospel. Makita na ang ebanghelyo ng kaligtasan ay libre, hindi kailangan ng kapalit, hindi kailangan ng bayad. Pangatlo, saving faith as expressed in trusting in and calling upon Christ.
and denunciation of any other false means of salvation. At ito ho ay nakita natin magandang halimbawa kay Pablo sa Philippians chapter 3. He counted all things but dung, those things that were gained to him, he counted lost. He denounced other false means, yung mga bagay na dati niyang pinagkakatiwalaan na at tinutungtungan na magpapaging karapat dapat sa kanya sa harapan ng Diyos, tinuring niyang dumi that he may win Christ. So all of his trust is in Christ alone. And then pang-apat, repentance as expressed in seeking forgiveness and turning away from sin. Nandun yung pananampalataya kay Jesus at pagsisisi sa kasalanan. And isang sa mga warning na ating binigay ay kadalasan sa mga soul winning nangyayari sa panahon ngayon, walang panawagan sa pagsisisi. But again, malinaw, it is repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And by the way, pag binasa nyo ang New Testament, almost interchangeably ginagamit yung word na repent. Sa Acts chapter 2, sabi ng mga Hudyo, what shall we do? Anong gagawin namin? Ang sabi ni Pedro, repent and be baptized. Well, nasan yung believe doon? Okay? So again, it is implied doon sa pagre-repent. And then sa ibang mga passages naman, ang sabi lang ay believe. Well, nasan yung repent doon? Again, kasama doon. It is implied at ang malinaw na sinabi, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So how are we to do evangelism? Some thoughts dito ho, but ng dulo, the soul winner's main objective is to communicate the gospel clearly and then urge the unbeliever to respond accordingly to the truth that is presented to them. So yun yung ating objective, ikomunika ang ebanghelyo in its entirety, and then i-urge natin sila, okay, ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan, walang magagawa, ang Diyos na banal ay gumawa ng paraan para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ano ang gagawin mo ngayon? Kailangan silang i-urge, kailangan silang hingan ng response patungkol sa katotohanan ng ebanghelyo. And again, hindi natin kailangan natin iwasan ay manipulahin sila patungkol sa isang panglabas na pagtugon. Naalala ko dati, ang estilo ko pa noon ay tatanungin ko yung aking kausap, well, tatanggapin niyo po ba o tatanggihan si Kristo? Eh sabi ko, 95%, if not 98% na nakakausap ko, tinatanggap si Jesus. Sino ba namang tao ang tatanggi kay Jesus? Right there. Dinilid ko sa panalangin. Panalangin sila, and so on. So again, we can easily fall doon sa manipulative na mga pananalita para patanggapin ang isang tao. No, we present to them the gospel, urge them to respond biblically, sa sinabi ng Biblia, and then, what will we do? We trust and look to God to bless and use the faithful work of evangelism. Tiwala tayo sa Diyos na siya ang magliligtas. Again, pag tignan natin ang evangelism sa New Testament, doon lang sila tumitigil, pinipresenta ang ebanghelyo, and then it's up to God. Sabi nga ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollo ang nagdilig, and that's it. It's God who gives the increase. Importante, there is an essential place for the actual efforts of believers in pursuing God's work in evangelism. Pero essential na place. Pansin nyo, hindi ko na ilagay yung mga animation ng slideshow natin ngayon. So, titignan natin. So, kung merong essential place ang communication, that is yung work, yung effort ng soul winner, yung effort ng Kristiyano para ibahagi ang ebanghelyo, meron talaga essential na lugar, merong vital na lugar. So, tignan natin yung communication in evangelism, yung pagko-communicate. At ang goal natin dito, practically speaking, is to help us to be more effective in communicating the gospel. Sabi nga ho, no, ilustrasyon minsan kung narinig, diamante man, ibalot mo sa dyaryo, baka tanggihan ng iyong pagbibigyan. Ibinalot mo lang sa dyaryo, baka mas mapangit pa sa tinapa. Pero diamante yun. So again, yung presentation, yung communication ng gospel, there is as we have said kanina nga, there is an essential place for actual efforts sa pagbaba. So, pag-komunika ng ebanghelyo, gusto ko lang i-consider natin itong
tong diagram ho na ito, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko yung term. Itong paradigm ho na ito, ano ho? So we have to decide dito sa bandang doon. We have to decide, it's all up to me. Ano ho? Ito yung paniniwala ng mga tao na kaya nilang kumbinsihin na sa kanila, ano ho, I must exert all effort, techniques, and methods in communicating the gospel persuasively because it depends in my ability to convince people about Jesus. Ano? Nakadepende sa abilidad ko na kumbinsihin sila, patanggapin sila. Ano? Kaya lahat na lang ng technique, methods, basta makapagpapatanggap sa kanila kay Kristo, gagawin. Yan. It's all up to me. Well, on the other side of the equation, dito sa bandang dito, on the other side of the equation, it's all up to God. Meron naman ay the extreme other side. Ano? I do not need to exert any effort. Muli, meron nga akong historically speaking, may mga tinatawag na hyper-Calvinism na hindi nila ipinipresent ang ebanghelyo sa ibang mga tao hanggat wala sila nakikitang ebidensya na tila ba ang Diyos ay kumukilos sa tao at ilalapit kay Kristo. Para bang they don't want to present the gospel to the non-elect. Again, that is totally unbiblical. Ang gospel is para sa makasalanan, not for the elect only, but for sinners. Yun ang imbitasyon ng doon pinipresenta ang ebanghelyo. Pero again, yung ang kabilang view na it's all up to God. I do not need to exert any effort in presenting the gospel in a persuasive manner because it is God who opens the heart and brings people to Christ. So mapansin niyo dito sana sa magkabilang panig merong katotohanan pero mali yung aplikasyon. Yes, may aktual na lugar para sa effort ng tao. Yes, kinikilala natin na ang Diyos ay soberano pero ayaw natin at hindi maganda na pumunta sa magkabilang extreme. Well, ano dapat ang ating kalalagyan? Doon sa gitna. It's all up to God who uses me as a means. Okay? So, nakita ho natin, nandoon yung dalawa. Ano? Ito ay nakadepende sa Diyos, pero ang Diyos na soberano, na nagliligtas, ay gumagamit ng kaparaanan at ang pangunahing kaparaan ng ginagamit niya ay sino pa? Hindi ang mga Kristiyano. So, ano dapat ang tugon? I must exert all effort in communicating the gospel persuasively and clearly while depending on God who opens the heart and brings people to Christ. Ano? Kailangan kong i-exert ang lahat ng effort na magagawa ko sa pagkukomunika ng ebanghelyo sa kapanipaniwala at nakakakumbinsing paraan na ito'y klaro habang lubusang nakadepende sa Diyos na nagbubukas ng puso at naglalapit ng mga tao kay Kristo. Ano? Ayaw natin pumunta doon sa extreme na basta bigay mo lang. No. Sa pagkain man, maaring masarap, pero kung hindi maganda ang pagkakalagay sa plato, ito babawasan ang sarap. Yung plating ay merong dating. At ganoon din, pagdating sa delivery ng gospel. Pero, wag natin baka dumulas naman tayo doon nga sa kabilang banda na, well, nakadepende lahat sa plating, nakadepende lahat sa presentation ko. No? Gagawin natin the best ng ating magagawa habang nagtitiwala tayo sa Diyos. A good reminder to us ay yung sinabi ni Pablo kay Timothy. Na ang sabi ni Pablo ay, stir up the gift of God that is in thee. Pag inamin mo pa, develop. And again, pagdating sa soul winning, pagdating sa evangelism, isa sa mga efforts natin is pag inamin, i-develop. Again, lahat ng ito ay sa biyaya ng Panginoon. So the balance in between, yun ang mahalaga na kailangan nating kilalanin. Madaling mahulog sa magkabila. Yung iba may savior mentality, it's all up to me. Naman sa kabila, it's all up to God. Hyper sovereign na pananaw naman ang bagay na yun na wala na tayong kailangan gawin. So doon sa gitna, may kailangan gawin at kailangan ibigay ang best, i-develop, improve. It's all up to God.
gumagamit siya ng kaparaan. So, nawa ay tayo ay makita natin yung wisdom, yung truth sa bagay po na ito. So, tingnan natin in communication in evangelism. Communication is a part of the essential definition of evangelism. Again, evangelism is the work of God in communicating the gospel message to men and women as sinners. At narito nga, yung isa sa mga verses na napakagandang ikonsidera, Acts 14 verse 1, and I would like to encourage you to meditate on this verse pagkatapos ng ating pong lesson ngayong gabi. And it came to pass in Iconium that they went both together in the synagogue of the Jews and so spake, sa ESV ang translation, and spoke in such a way. So hindi lang sila basta nagsalita, merong paraan ng pagsasalita. At sinikap nila at pinorpos nila, sinadya yung kaparaan ng pagsasalita, that a great multitude, both of the Jews and also of the Greeks, believed. Now, again, pupunta tayo, kung imagine niyo yung paradigm natin kanina. Now, saan ba ito? Nahadun ba ito doon sa kabila na lahat nakadepende sa kung paano sila nagsalita? Well, alam natin that's biblically false because ang Diyos ang nagbubukas ng puso. Nahandun ba dapat sa kabila? Well, na hindi na nagsalita dapat, or kahit paano na lang ang pagsalita. Well, again, sa Bible, they so spake. They spoke in a manner na kung saan magiging maliwanag, magiging persuasive ang pagpapresenta ng ebanghelyo, at nandoon yung dalawang katotohanan. Again, doon pa rin dapat tayo babagsak sa gitna. So, nandun yung manner ng delivery. Anong punto? The manner of communication was calculated. Ito yung mahalaga, under the grace or under the blessings of God to produce faith. So, that's the way of communication. Ikukomunika ang ebanghelyo na ang layunin ay makumbinsi sila upang sila ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Again, iba-iba ang approach. Kung ang kausap mo ay isang intelihenteng tao, lalo na kung maraming aram sa Biblia, maaaring iba ang paraan ng delivery. Paano ito magiging convincing sa kanya? Or, kung ang kausap mo naman ay isang 7 years old na bata, you must do it as simply as possible. Maaaring isang taong patong-patong ang degree sa universidad, o maaaring isang taong hindi nakapag-aral man lang. Again, dun sa spectrum na yon ay kailangan nating i-adjust yung ating presentasyon. How can we just listen to this for a moment? Yung maaaring very clear and persuasive sa isang taong maraming edukasyon, hindi magiging clear and persuasive sa isang batang 7 years old. At yung maaaring clear and persuasive sa 7 years old ay maaaring maging malabo sa isang taong intelihente. Again, meron talaga mga taong ganon. So again, sa biyaya ng Diyos, nawa tulungan tayo. Bigyan tayo ng wisdom sa mga makakausap natin kung paano malinaw. At again, yung pagsusumikapan natin, sana makuha natin na ang ating effort ay malinaw na maikomunika ang gospel. Hindi mapasunod sa isang prayer. Madali yun. I was reminded sapagkat sinabi ni Brother John Alexis Garcia noong conference on Saturday, ito yung isa sa mga halimbawa na ginawa niya, na yung isang Bible school student ay kapos na sa oras. So, ginawa niya, tinipon niya yung mga bata. Mga bata, saan ang impyerno? Sa baba. Saan ang langit? Sa taas. Sino gusto mong pumunta sa langit? Taas ang kamay. Pray tayo. That's it. Walang presentasyon ng ebanghelyo. So again, madaling magpasunod sa panalangin. Ang goal natin ay hindi magpasunod sa isang panalangin, hindi ipresenta ng malinaw ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. That's our job as evangelists, as soul winners, as proclaimers of the gospel. Again, narito yung diagram patungkol sa pa rin tinatawag ko salita kanina, spectrum, hindi diagram, spectrum. But ito yung diagram pagdating sa atin ng communication. Merong sender at yung message, ikokomunika, at merong receiver. At ang problema ho dito, merong noise in between. So, kinonsidera ho natin yan na nakaraan. Ang sender, sino pa kundi ang evangelist o ang soul winner. Ang receiver, yung prospect. Yung noise, maraming noise factors sa environment,
Sabi ko ako minsan, maaaring may truck na dumadaan. Minsan naalala ko, meron ako sinesharan, tapos dumaan yung mga kabarkada niya, ay parang tumiklop na, parang makahiya, at wala na yung kanyang atensyon sa pakikipag-usap sa Ebanghelyo. Pakikipag-usap patungkol sa Ebanghelyo. So again, ang daming noise sa paligid, subject, maring lack of interest or strangeness. Paano mo bibigyan interest ang isang 7, 8, 9 years old na bata patungkol sa kanya na matay sa krus? Patungkol kay Kristo na matay sa krus, I mean. So again, yung lack of interest sa semantics, words, maaaring hindi pamilyar, kagaya nga sa atin minsan ni Brother Cunard Abiba, siya napunta rito sa JCBC. Again, merong mga tao sa Thailand na kilala ang Coke pero hindi kilala si Christ. Paano mo sisimulan ang pagbabahagi sa kanilang Ebanghelyo? Attitude, yung attitude ng speaker, maaaring nakaka-turn off, baka holier than thou. Maraming alam sa Bible, so kailangan natin bantayan yun. And then yung attitude din ng receiver. And there are times na sa pagsusubok na ibahagi ang Ebanghelyo, ang layunin ng ating kausap ay ipakitang meron siyang alam sa Biblia. Ito, kung nagkaroon na kayo ng ganong kausap. So yung attitude, so there are a lot of noise na maaaring naandoon sa ating pagtatry sa biyaya ng Diyos sa ibahagi ang Ebanghelyo. Bigyan tayo ng wisdom. And I hope some of the practical things na ating pag-uusapan dito ay makatulong at pag-pray natin paano tayo bibigyan ng wisdom. Isang tulong, napulot ko rin ito sa tatay ko at ginagawa ko, just imagine. Imagine of having a conversation. Imagine mo lang, di ba? Pagkatapos ng ating time in the Word ngayon, imagine mo, i-share mo ang gospel sa isang 8 years old. How will you do it? Or imagine mo lang, i-share mo ang gospel sa isang Roman Catholic or sa isang Muslim. Tignan mo lang kung paano mo kailangang simulan. That should start a thought process sa iyong kaisipan. Paano gagawin ito? Lo and behold, kung bigyan ng buksan ng Diyos ang oportunidad, hindi ka magugulat dahil meron ka ng konting practice sa iyong kaisipan at hopefully sa biyaya ng Diyos yun ay magiging tulong sa pagpapresenta ng Ebanghelyo. Sa akin na naging tulong yun. Nalala ko dati going to the church that we belong to before, habang nasa jeep, nakayukyuk ako, pero sa isip ko, nagpe-play ako ng senaryo kung paano ko ipapresenta ang gospel ng mas malinaw, ng mas maayos. Atong time na yun, ng mas mabilis yung goal. But again, ay makakatulong yung pagpapractice, yung mental practice sa bagay. And then we have feedback and response at mahalaga yun. Baka mamaya salita tayo ng salita for 15 minutes, hindi pala nangunawaan ng ating kausap ang ating sinasabi. So, once in a while, maganda na humingi ng feedback o mayroong question yung ating kausap. Natin natin ito, si Paul sa Acts chapter 17 verse 2, he reasoned with them out of scripture, opening and alleging, and again, ang point pa rin is out of scripture. Kanyang pinagrarason, pinapaliwanag niya mula sa scripture, ino-open niya, pinapakita niya yung ebidensya, ina-allege niya, nilalatag niya sa kanilang harapan na si Kristo nga talaga ay kailangan magdusa at siya bumangon sa mga patay, at itong Kristong ito, yung si Jesus mismo na taga Nazareth, ang siyang Kristo. So, si Paul, anong point? Paul is actively or was actively trying to convince and win them over to the proper presentation of the gospel. Nandun yung goal niya. He was actively trying na kumbinsihin sila. Yung kanyang pagtuturo, yung kanyang paghahayag is with that intent of convincing them and winning them over. Again, while believing na ang Diyos ang nagliligtas, ang Diyos ang nagbubukas ng puso. So hindi ito yung kaalaman na ang Diyos ang nagliligtas, nagbibigay ng pananampalataya, ay hindi humahadlang sa pagbibigay ng effort para ipresenta ng malinaw at ng maayos ang Ebanghelyo. Primary goal nga is the understanding of the gospel, which is some implications, ilang practical implications pagdating sa evangelism. It may be in a one-on-one context or it may be in a crowd context. Ibig sabihin, maraming tao, maaaring a Bible study group, or maaaring in a preaching context na merong 50, 100 katao, or maaaring nga, sabi ko kanina, one-on-one
ang kausap mo pag pipresenta ng ebanghelyo. So, kung ang understanding ang number one goal, therefore, isa sa mga aim ay yung noise ay mabawasan, malimitahan. So, tingnan natin number one. Communication options must be assessed by consideration of maximum understanding. Ano? Ikonsidera yung kaparaanan ng pagkukomunika ng ebanghelyo na ang pangunahing puntirya ay maunawaan ito. Again, our goal or aim matters. Kung ang aim ay mapag-pray yung tao, mapasunod ang tao sa isang panalangin, iba ang magiging takbo. Kung ang aim ay maipaliwanag at maipaunawa sa kanilang ebanghelyo. Again, babalik ako. Siguro sa na kayo naririnig itong example na to, but it's just because it's so clear, kaya hindi ko makalimutan. Sumama ako sa isang soul winning ng isang malaking church sa Amerika at again, bilang bisita, ipinartner ako sa isang matagal nang nagso-soul winning kasama nila. At pumunta kami sa isang apartment, kinatok ang isang tahanan at tahan doon, if I remember correctly, kung merong 2 o 3 tao. Basta yung isang babae ay nahan doon at siya yung punteriya na talagang bahagian i-soul win, yung babae. Pagkatapos pagsalita, mga 5-10 minutes nitong soul winner na matagal na doon sa church ay kanyang tinanong ang babaeng ito. Hindi ko maalala yung eksaktong tanong, hindi ko maalala yung eksaktong sagot ng babae, pero ang isang bagay na naalala ko, ang thought na lumabas sa isipan ko, malabo ang ebanghelyo. Hindi niya naunawaan ang gospel. Now, kung ang goal mo ay understanding of the gospel, anong dapat mong gawin? Well, kailangan mong mag-step back at i-deal kung ano yung hindi niya nauunawaan. Pero kung ang goal mo ay mapasunod sa panalangin, well, forget about the gospel. Kailangan ko mapasunod sa panalangin itong tao. Ito, sad to say, ang goal ng soul winner na yon is mapasunod sa panalangin. Hindi niya binigyang pansin, hindi niya binigyang atensyon yung pagiging malabo ng ebanghelyo doon sa kanyang kausap dahil ang goal niya ay mapasunod sa panalangin. So again, that makes the great difference. At ganoon din, pag kino-communicate natin ng gospel, we must use yung pinaka magandang means with maximum understanding. Paano magagawa na mas mauunawaan ang pakikipag-usap patungkol sa ibang. Just a practical note, halimbawa, pag ba yung tao ay nasa tabing kalsada at kinausap mo, maraming sasakyan, maraming taong dumadaan, mas may kukomunika kaya ang gospel ng mas malinaw, mas maunawaan niya, kaysa yung tao ay kausapin mo, baka pwede ba tayo magkaroon ng Bible study sandali? Mag-set tayo ng time, nanatig ako dito sa bahay niyo, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos na tayo sa loob at pag-aralan natin ng malinaw. Again, those are just 2 scenarios. Again, yes, maaaring talagang may time na wala kang magagawa, nasa gilid ng kalsada at yun lang yung time para i-share sa kanya ang gospel. Pero what will secure, if possible, if possible, ang senaryo na mas magiging, mas maunawaan, mas maipresenta ng maayos ang ebanghelyo with lesser noise, tingin ko ho, yun ang mas magandang tahaking lugar. Again, kung may opportunity. And ang goal nga natin is the understanding. Best communication is where the understanding is most engaged. So, again, sa typical na communication, kapag laging ako lang ang nagsasalita, sabihin natin 20, 25 minutes, ako lang lagi ang nagsasalita at hindi ko binibigyan ng pagkakataong tumugon yung aking kausap, somewhere along the way, mawawala na siya. hindi na again, that's one-on-one. So, it may be advisable kung one-on-one is we try to get them to respond. Naintindihan mo ba yung aking sinasabi? Baka meron bang malabo. Isa pwedeng gawin yun. Baka mamaya ay nakukuha mo ba is maaaring sa pamamagitan na isang tanong, maaaring paggamit ng ilustrasyon para mas ma-engage yung understanding. Number 2, systematic teaching is the regular method of gospel communication. Babalikan natin itong puntong ito. We will look at the New Testament. Kung paano ang kaparaanan. Isa sa mga talata, from the top of my head ngayon,
is Acts 5 verse 42, and daily in the temple and in every house, or daily in every house and in the temple, they cease not to teach and preach Jesus Christ, or that Jesus is the Christ. They have a daily Bible study that Jesus is the Christ. So hindi yun 5 minutes soul winning. Again, may mga times na meron ka lang 5 minutes, pero kung ang goal mo lagi ay 5 minutes soul winning, I think that's not being biblical. So it's a systematic teaching, is the regular method of gospel communication. Sabi ko nga ho doon sa kausap natin sa isang kapatid natin minsan, baka pinakamatalino ay talagang anyayahan sila. Formal na anyayahan. Kaysa pilit mong ipasok sa usapan, baka mamaya, again, depende sa sitwasyon, iba-ibang sitwasyon, baka mamaya mas epektibo na formal na anyayahan sa isang pag-aaral ng salita ng Diyos. Just lay out your heart to them. Ako'y may kabigatan sa puso ko, meron akong gustong ibahagi sa inyo tungkol sa pananampalataya. Yan, ng panahon. Kahit isang oras, gusto ko i-present sa inyo ang pananampalataya ko kay Kristo. Kahit kung sasabihin nilang, okay, salamat sa Panginoon. Kung hindi man, Lord willing, baka next week, sa susunod na panahon. Or, mamaya, again, along the conversation. Wait. So again, ang punto pa rin ay ang punteriya natin is to have a maximum understanding of the gospel. Yung prospect nito ng maximum understanding of the gospel. So muli, keeping in mind, depende sa kausap natin, kung matanda na, kung bata pa, yung understanding nila ay magkaiba ng level. So, let's keep that in mind. So, malilibang ko ako dito, hindi tayo matapos. Well, primary goal muli, important, the methods in evangelism to be used are those which secure the understanding of the gospel to the maximum, consistent with its spirit and message, and to the end of intelligent persuasion. So, himay-himayin natin ito. Una, understanding of the gospel to the maximum. We must be cautious of methods that are not there for the purpose of understanding. Mag-ingat po tayo sa mga methods ng evangelism na hindi nga na doon na ang goal ay maunawaan ng Ebanghelyo. Again, kung ang paraan ng soul winning ay ang goal ay mapasunod sa panalangin, that's very dangerous. Let's be cautious. I have nothing against prayer, pero kung yun ang punteriya, hindi yun ang nakikita natin sa salita. Again, merely and primarily emotional appeals or theatrics. Drama lang. Pinaiyak lang yung mga tao. Natuwa ako kung minsan na kinuwento sa akin ng aking misis, siya rin pala ay may karanasan. Yung videong madrama, and that was the same video na napanood ko rin nung kabataan pa sa isang camp. Madramang video. Tapos, napasunod sa panalangin ng mga tao. Dahil sa madramang video na na-trigger ang kanilang emosyon, hindi yung pagkaunawa sa Ebanghelyo. So, let us be cautious. Let us be cautious of that. Consistent with the spirit of the message. Ano ba yung spirit of the message? We must reject methods contrary to the spirit and doctrine of the gospel. Ano ba yung spirito? Ano ba yung, ito ba isang bagay na magaang o ito isang bagay na mabigat? Sabi ni C.S. Lewis, Christianity, if false, is of no importance, and if true, of infinite importance. The only thing it cannot be is moderately important. Ako niya sinabi ni C.S. Lewis, ang mensahe ng Kristyanidad, ang Ebanghelyo, kung hindi totoo, walang halaga. Kung totoo, ito ay walang hanggan ang kahalagahan. Pinakamahalaga. Ang hindi lang pwede mangyari sa Ebanghelyo ay yung medyo mahalaga. So when we are presenting the gospel, baka mamaya ay we are dealing with eternal consequences, our eternal destiny, ay masyado tayong flippant sa pagpapresenta ng Ebanghelyo. Wala yung bigat, wala yung importansya. So muli, kailangan po natin, kailangan ding ma-reflect. Maaaring napakahalaga ng iyong sinasabi, pero kung ngisi-ngisi ka, baka hindi yung hahalagahan nito ay hindi makatawid doon sa iyong kinakausap. So, bantayan natin yung spirito o yung attitude natin when we are presenting the gospel. Intelligent persuasion. Again, hindi ibig sabihin dito dapat
intelihente na mabibigat na salita ang gamitin. Ang punto ay ito, we must persuade via understanding. Our main tool is the scripture, simply and clearly explained and presented. When we say intelligent, sabihin, nauunawaan. Yun ang goal. Ang bata, madaling mapasudod sa prayer. Bigyan kita ng candy mamaya, sunod ka sa prayer. Madali. Yung maipaunawa. Ito sa bata. At hindi lang sa bata, sino man ang ating kausap. Ngayon naman natin pinapresenta ang ebanghelyo. We can persuade them by the truth of presenting the gospel. Sa atin hong, as 1 Corinthians 3 verse 5, Paul then, who then is Paul? Who then is Apollos? But ministers by whom he believed, even as the Lord gave to every man. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. So anong ating duty? Ang duty natin is to plant and to water. And let us do it faithfully. Hindi yan let us do it faithfully. Let us do it faithfully. Eagerly. And to the very best of our abilities. Yun lang ating kayang gawin. Magtanim at magdinig at gawin natin sa magaling, maayos, matapat na paraan na magagawa natin. Sa Diyos ang pagbibigay pagtulong. Let us use our God-given means and abilities to communicate the gospel effectively. Carelessness about the manner of communication cannot be excused by the pretext of divine sovereignty. That's a good reminder. Yung pagiging careless sa manner ng pagpapresenta ng ebanghelyo. Well, ang Diyos naman ang magbubukas ng puso. Ito. Para bang ilalagpak mo lang sa kanyang harapan. Well, hindi dapat dahil hindi natin yung nakikita sa ebanghelyo. Hindi natin yung nakikita sa salita ng Diyos. Ang nakikita sa salita ng Diyos, there is that effort. They speak. They speak in a manner. Merong paraan ng pagsasalita na ginawa nila para maipakita, maipaliwanag, maging maunawaan ng mga tao ang ebanghelyo. Well, spiritual status of the hearers. Siguro dito tayo matatapos ngayong gabi at masyadong magiging overtime kapag kailan pa natin susunod. So ano ba yung estado? Yung ating mga, again, let us be reminded, yung ating mga kausap ay merong spiritual na kalagayan. Kaya nakadepende tayo sa Diyos sapagkat hindi lang intellectual yung problema. Hindi lang misinformation o hindi lang lack of information ang problema. No. Ang problema pangunahin ay spiritual. As we have been taught sa salita ng Panginoon, ang tao ay radically depraved, radical depravity. The sinner has no ability to savingly understand the gospel by his natural powers. Wala siyang kakayahan na maunawaan at tanggapin ang ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan o kapangyarihan. 1 Corinthians 2:14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So take note, it is an uphill battle. Any presentation of the gospel is an uphill battle. Ibig sabihin uphill, para bang nagbabike ka, pataas, may puwersa, mahirap, dahil merong spiritual na kalagayan, kahit sa bata na ating binabahagyan ng ebanghelyo. Merong spiritual na kalagayan ng bata. Patungkol sa may spiritual siyang kalagayan na hindi niya kaya, ayaw niya ng ebanghelyo. Kaya nga liban na ang Diyos ang kumilos. Ay alam natin na wala akong mangyayari. Number 2, every particular sinner will have specific sins or falsehood that will hinder the acceptance of the gospel. Ayan, isa yan sa mahalaga, and we must be discerning, careful, tungkol sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Bawat tao ay lahat ng tao ay makasalanan, pero bawat tao ay may mga partikular na mga kasalanan na maaaring daladala nila or kasalukuyan nilang kalagayan na maaaring humadlang sa kanila sa paglapit kay Kristo, maaaring humadlang sa kanila sa pagbibigay atensyon sa ebanghelyo. I am
I am convinced na maraming mga tao na talagang ayaw seryosohin ang pakikinig sa Ebanghelyo ni Kristo because they know na pag sineryoso nila, pakinggan man lang ang Ebanghelyo, it will follow ang kasalanan na kailangan nilang talikuran, pagsisira. At hindi willing ang tao na gawin ito. Observation, the spiritual state of the hearers is carefully noted in evangelistic encounters in the New Testament. Halimbawa kay Nicodemus, the Lord Jesus Christ and Nicodemus. Dahil si Nicodemus ay isang spiritual leader with very vast knowledge patungkol sa Old Testament scripture, diniretso siya agad ni Kristo sa spiritual na usapan. The woman at the well, iba rin naman yung approach ni Kristo. Or the Ethiopian eunuch kay Philip, who was reading the book of Isaiah, or the people in Athens, saan sinumulan ni Pablo. So nahatod yung konsiderasyon dun sa kanilang kalagayan, at kung doon sa kanilang kalagayan, doon ipipresenta ang sa maayos, maingat na paraan para maunawaan nila sa katotohanan. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Again, sinabi ko ho, it is an uphill battle, but it's not an impossible battle when we are sharing the gospel. At nakamaganda, gano'n ang katarik ang mundo dahil meron tayong Diyos na soberano at pwedeng magbukas ng puso. Siya ang maaari kumilos upang iligtas sino man ang ating pray at binabahagian ng Ebanghelyo. Pero ang ating trabaho bilang Kristiyano ay maging masipag, maging tapat, maging malinaw, maging epektibo, at paunlarin pa ang ating kakayahan at kaparaanan ng paghahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Muli po, kung meron hong mga komento, questions, merong malabo, please pwede nyo po i-message o i-comment po sa ating comment section para po makatulong sa ating lalo ng pagkaunawa sa mga paksa na ito. Tayo po ay patuloy nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Pray natin patuloy ang bawat isa. Pray natin ang gawain sa JCBC. Pray natin yung ating pinaplano, Lord willing, na lalo pang i-improve yung ating online ministry. Patuloy tayong tulungan ng Panginoon at suplayan ng Diyos, lalo na ng mga manpower na kailangan po natin sa mga ministeryo po ito. Maraming salamat po sa bawat isa na kasama natin. Tayo po ay mag-close sa isang panalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, sa katapatan mo. Salamat po. Ikaw, Diyos, mahabagin, Diyos na nagliligtas, Diyos na soberano. Alam namin, O Diyos, ano man ang efforts na gawin namin, ano man ang husay na gamitin namin, ang tao ay hindi pa rin, ayaw pa rin kay Kristo. Salamat sapagkat meron kaming tunay na pag-asa. Kung ikaw ang kikilos, maging sa puso ng isang bata o sa puso ng isang pinakamatigas na atheist, pwede kang magligtas. O tulungan kami sa aming trabaho na maging masipag, maging matapat, maging maayos sa pag-ahayag o pagkukomunika ng Ebanghelyo ng aming Panginoon Jesucristo. Patawad po sa aming mga pagkukulang, katamaran. Patawad po, Diyos. Nawa, tulungan kami gamitin, turuan, ito ko ng bukas ng mga oportunidad upang ang Ebanghelyo ay maihayag. O lahat kami, lahat ang aming mga kapatiran, may mga mahal sa buhay, may ama ng tahanan, may ina ng tahanan, may mga anak, may mga kapatid, pinsan, kaibigan, lolo, lola, pamilya, hindi paligtas. O nawa, Panginoon, tulungan ay bahagi ang Ebanghelyo sa kanila. Awa po, Diyos. Kami ay umaasa sa iyo, Diyos na nagliligtas. Lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Muli
Muli ho, maraming salamat mga kapatid. At tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sa kanyang biyaya na patuloy na pinagkakalob sa atin. Lord willing, this coming Friday, magkasama-sama tayo muli sa ating time 6 p.m. and 7:10 p.m. ng ating online prayer meeting. Love you all. I miss you all. God bless po. Ingat tayo na.